Mga kapasyon, magandang araw. Huwag galoing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po'y mabibigay ako ng dagdag kaalaman para sa ating, especially sa ating mga backyard racers na gusto matuto, gusto maragdagan yung kaalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. Magandang araw ulit mga kapasyon. Ito'y dugtong ng ating pinag-uusapan noong nakaraan tungkol sa breeding. Kasi marami na talaga nag-uumpisa sa breeding ngayon. Dahil start na for breeding season. At the same time, sabay ng ating standard base. Dahil pagka dapat mayroon ka ng December born or January born. Then January to February for the national banded. No? So, ito'y karugtong doon sa pinag-uusapan natin nung nakaraan. Preparation yon ng ating mga broodcock, broodhen na bago sila isa lang doon sa ating breeding pen. No? So dito, nakita mo naman kung anong piling gagawin. Kung nakasalang na ang broodcock sa broodhen natin doon sa breeding pen or ang sistema natin, single mating ba, battery type ba, depende sa inyo. Ito yung usually binibigay natin sa ating mga broodcock at inahin during breeding. Napaka-importante dahil si inahin saka broodcock, ang broodcock naka-cord lang yan, kunin mo, lagay sa breeding pen. Pero sa amin, dahil napaka-importante na hindi sila stressful, ang ginagawa po namin dito sa mga inahin, kung magbibigay kami ng vitamins through water. No? Mayroon tayong Electrogen D+, para sa inahin. Napakaganda, napakainam dahil mataas sa vitamin A, D, E. 11 million international unit ang laman ng ating Electrogen D+. Napakaganda po ito para sa breeding. Ito'y ikumpara natin sa mga existing dyan na may mayroong vitamin A, D, E. Ito ang pinakamataas ang ating Electrogen D+. Then kahit 4 na araw ka magbigay, then after nyan, halo mo lang sa tubig, then after nyan, mayroon na naman tayong red cell. Si red cell po, napakagaling nito pagdating din sa breeding. So kompleto na itong dalawa, itong laging binibigay namin sa mga inahin. Kahit within 1 week, 4 na araw, yung Electrogen D+, tapos 3 araw, yung red cell, kumbate na. No? Ito namang Ganador Max sa Bixan XP capsule, ito yung lagi namin binibigay sa broodcock. Same din, kahit 2 times a week ka lang magbigay nito, no, sa isang ating broodcock. Sa 1 week, isang bisis ng Bixan XP capsule, then isang bisis din ng Ganador Max, kumbate na, pwede na. Then after nyan, dahil during preparation, within 2 weeks, sanay na sila kumain ng ating successor, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng successor. Si successor po ay pwede natin ibigay sa broodcock saka inahin. Walang problema lang. Walang problema yan. So, ito, perfect combination. Mayroon tayong Electrogen D+, at saka red cell para sa inahin, vitamin sa tubig, saka yung ating capsule at saka caplet para sa ating broodcock. Then tuloy-tuloy pa rin tayo pagbibigay ng ating successor. Buong breeding season yan, pwede mo ulit-ulitin lang ang ganyong sistema. So, yan, isa na namang tip para sa ating mga nagsisimula at saka gusto pang malaman sa ating breeding. So, isang tip ay IFM, Inilog Farm Management. Maraming salamat po.